punta tayo sa parte ng the big one. Una po, bigyan nyo nga kami ng tamang perspektibo. Bakit ba ito tinawag ng the big one? Gaano ba ito ka-big talaga, Director? Okay, yung big one na sinasabi natin, it originally refers to the worst case scenario of a magnitude 7.2 event that would be generated by the West Valley Fault. Tinatawag natin ito the big one kasi the West Valley Fault intersects a highly populated area, a highly very dense population, of course, the Metro Manila, and this is the seat of the economic and political power of the country, and yung mga importanteng government institutions ayan dito. And again, it's also the economic hub of the country, and that's the reason why we call it the big one. Kasi if this would happen, it would affect the entire country. Now, ang nakakalimutan natin is there are other bigger ones in other parts of the country. Like yung nangyari sa Davao noong October 10, that's magnitude 7.4. Tama, lakas po nun. So No? it's bigger than, yes, it's bigger than magnitude 7.2. And meron din tayong, for example, sa Philippine Fault, in Gabaldon, it's capable of generating a magnitude 7.9 event. Yung sa Philippine Trench naman, it's capable of generating 8.2 events. So, nakafocus tayo sa the big one because this was originally coined to refer to the magnitude 7.2 event in Metro Manila. Again, because if it happens, mas malaki yung impact nito sa buong bansa. But again, ang nakakalimutan natin, there are bigger ones in other parts of the country. So ito pala, dalawang bagay. No? Yung magnitude, na yung dala ng lindol, yung uga. Pero yung impact naman ito sa kabuuan ng bansa ay hindi lang sa partikular kung saan naroon yung fault line, kundi yung epekto nito sa kabuuan ng ating bansa, Director. Tama po ako? Yes, tama po kayo. Tama po kayo. Ayun.